mga hiwaga sa yungib. Uumpisahan natin ang pagbabasa ng kasaysayan na ito'y makatotohanan dahil ito'y nakasulat sa banal na aklat na pinamagatang Kabanata ang Yungib. Ito'y nababasa sa banal na Quran, chapter 18 ng banal na Quran. Ang kasaysayan, may mga kabataan na nakulong sa mahabang panahon sa yungib, 1,400 taon na ang nakalipas. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamawain. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagbaba bilang kagandahang loob sa kanyang alipin at sugo na si Muhammad. Sumakay nawa ang kapayapaan ng dakilang Quran at kailanman ay hindi walang nakalagay dito na kahit na anuman na lihis sa katotohanan. Sinanhi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran bilang matuwid na aklat na walang pagkakasalungatan sa nilalaman nito at walang kabalukutan upang balaan ang mga di naniwala hinggil sa matinding parusa mula sa kanya at upang ibigay ang magandang balita sa mga naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na sila ay ang mga yaong gumagawa ng mabubuti at para sa kanila ang masaganang gantimpala na ito ay hardin na mananatili sila sa kasiyahang yaon magpasawalang hanggan. At bilang babala rin sa mga gumagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah na sila ay nagsasabi, ang Allah ay nagkaroon ng anak na lalaki. Ang mga nagtatambal na yaon sa pagsamba sa Allah ay walang anumang kaalaman hinggil sa kanilang mga inaangkin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaroon daw ng anak. At gayon din ang mga nauna sa kanila na sa kanilang ginaya isang napakalaking kasalanan o kalapastanganan ang salitang ito na lumalabas sa kanilang mga bibig na wala silang sinasabi kundi pawang kasinungalingan. Marahil o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipahamak mo ang iyong sarili dahil sa pagdadalamhati mo at kalungkutan. Pagkatapos, tumalikod at umayaw sa iyo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ng di nila paniniwala sa kapahayagan ng banal na Quran na ito. Katiyakan, ginawa namin sa ibabaw ng kalupaan ang mga nilikha bilang palamuti at kapaki-pakinabang sa mga naninirahan dito upang subukin namin sila kung sino sa kanila ang gagawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagsunod sa amin. At kung sino sa kanila ang gagawa ng masama sa pamamagitan ng paglabag at gagantihan namin ang bawat isa ng anumang karapat-dapat na para sa kanya. At katiyakan, gagawin namin alikabok ang mga palamuti sa ibabaw ng kalupaan sa katapusan ng daigdig na magiging ilang na walang anumang kalaman-laman. Huwag mong isipin, O Muhammad
Sumainawa ang kapayapaan na ang kwento hinggil sa mga tao na nasa yungib o kuweba at ang lapida o talaan ng kanilang kung saan doon na isulat ang kanilang mga pangalan at kasaysayan na ito ay kabilang sa mga kamanghamanghang palatandaan na nagmula sa amin. Huwag mo isipin, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang kwento hinggil sa mga tao na nasa yungib o kuweba at ang lapida o talaan na kung saan doon na isulat ang kanilang mga pangalan at kasaysayan na ito ay kabilang sa mga kamanghamanghang palatandaan na nagmula sa amin. Dahil walang pag-aalinlangan ang paglikha ng mga kalangitan at kalupaan at ang mga nilalaman nito ay lalong kamangha-mangha kaysa rito. Alalahanin mo, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong nagtago ang mga mananampalatayang kabataan sa kuweba dahil sa pagkatakot nila sa pagpapahirap o fitna na gagawin ng kanilang sambayanan at pagpilit sa kanila sa mga sumasamba sa mga rebulto, ay kanilang sinabi, "O aming Rab, o aming tagapaglikha, o aming Panginoon, ipagkaloob mo sa amin mula sa iyo ang habag na siyang magpapanatag at magpapatatag sa amin at pangalagaan mo kami mula sa anumang kasamaan at gawin mong madali para sa amin ang daan ng matuwid na magpaparating sa gawaing kalugod-lugod sa iyo. Nang sa gayon ay mapatnubayan kami ng hindi maliligaw." Na kung kaya tinakpan namin ang kanilang pandinig noong sila ay pumasok sa kuweba o sangiyungib at sinanhi namin na sila ay makatulog ng mahimbing. Na sila ay nanatili sa loob ng kuweba ng napakaraming taon. Pagkatapos ay sinanhi namin na sila ay magising mula sa kanilang pagkatulog upang malaman kung sino sa dalawang grupo na hindi nagkakasundo ang pinakamagaling sa pagkakalkula ng panahon na kanilang itinagal doon, na kung sila ba ay nanatili roon ng isang araw o kabahagi lamang ng isang araw o di kaya ay mahabang panahon. Kami ang nagsasalaysay sa iyo, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng makatotohanang kwento hinggil sa kanila. Tunay na ang mga nanirahan sa kuweba o sa yungib ay mga mananampalatayang kabataan na tapat sa kanilang Panginoon o sa tagapaglikha at tumugon sa kautusan. At dinagdagan namin sa kanila ang patnubay at pagiging matatag sa katotohanan. At pinatatag namin ang kanilang mga puso sa paniniwala at pinalakas din namin ang kanilang paniniwala at layunin noong sila ay humarap sa hari na hindi naniniwala sa Allah, na sinusumbatan sila sa hindi nila pagsamba sa mga rebulto at sa kanilang hindi at kanilang sinabi sa kanya ang Rab o ang tagapaglikha na sinasamba ang siyang Rab na tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan na kailanman ay hindi kami sasamba bukod sa Kanya sa mga Diyos-Diyosan, at kapag nagsabi kami ng iba bukod dito ay katiyakang nakagawa kami ng isang mabigat na pagsisinungaling na malayo sa katotohanan. Pagkatapos ay sinabi ng ilan sa kanila sa kanilang mga kasamahan, "Sila ba na ating sambayanan na sumamba ng mga Diyos-Diyosan bukod sa Allah ay maaring
makapagpakita ng malinaw na katibayan para sa kanilang ginawang pagsamba dahil wala nang higit at hihigit pa na lalong matindi ang pagiging kasamaan kaysa sa sinumang nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Kanya. At dahil sa kayo ay tumanggi sa kanilang relihiyon at sa kanilang maling paniniwala ng inyong sambayanan at sa kanilang sinasamba bukod sa Allah, ay magtago kayo sa kuweba o sa yungib na nasa bundok upang masamba ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na inyong Rabb na tagapaglikha ng bukod tangi at gagawin ng inyong Rabb para sa inyo na madaling makamtan ang kanyang habag at biyaya na magiging sapat sa inyo rito sa daigdig at sa kanilang buhay. Sa kabilang buhay na gagawin niyang madali para sa inyo ang inyong mga pangangailangan sa kabuhayan dito sa daigdig. At ng kanilang ginawa, yaon ay tinakluban sila ng matinding pagtulog at pinangalagaan sila ng Allah na kung kaya makikita mo o ikaw na nakakita sa kanila ang araw na kapag sumikat mula sa silangan ay lilihis mula sa kanilang kinaroroonan tungo sa gawing kanan. At kapag lulubog naman ay lilihis mula sa kanila tungo sa kaliwa. At habang sila naman ay nasa kalagitnaan na nasa loob ng yungib o sa kuweba, na kung kaya hindi sila naapektuhan ng init ng araw at hindi naman nawawala sa kanila ang hangin na ang ginawa namin ito sa kanila sa mga kabataan ay kabilang sa mga tanda ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa kapangyarihan at patnubay at pagkakaintindi sa mga palatandaan at mga talata ng Banal na Quran ay siya ang tunay na napatnubayan tungo sa katotohanan. Subalit, sino man ang hindi ginabayan ng ganito kailanman ay hindi na siya makakatagpo ng makakatulong na gagabay sa kanya para sa katotohanan dahil ang gabay at kabiguan ay nasa ilalim ng kamay ng Allah na bukod tangi. At iisipin mo na ang mga tagayungib na sila ay mga gising, subalit sila sa katotohanan ay tulog. At patuloy ang aming pangangalaga sa kanila at ibinabaling namin sila habang sila ay natutulog, minsan sa gawing kanan, minsan naman ay sa gawing kaliwa upang hindi sila kainin ng kalupaan. Samantalang ang kanilang aso na isinama nila ay nakaunat ang dalawang kamay nito sa labas ng bunganga ng kuweba. At kung makikita mo sila, ay tatakas ka mula sa kanila na may pagkatakot at katiyakan na sisilabutan ka sa takot. At kung paano namin sila pinatulog at pinangalagaan ng ganito katagal at sinanhi namin na magising sila mula sa kanilang pagtulog sa pareho pa rin nilang kaanyuan na walang pagbabago upang magtanungan sila sa isa't isa na sinabi ng isa sa kanila na tagapagsalita mula sa kanila, gaano na katagal kayo na natiling natutulog dito? At sinabi naman ng iba na natili rito kayo ng isang araw o bahagi ng isang araw lamang
samantalang yaong iba naman ay medyo hindi sila tiyak sa pangyayari. Sa kanilang sinabi, ipaubaya na lamang ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang hinggil dito dahil ang inyong Rab na tagapaglikha ang ganap na nakakaalam kung gaano katagal ang pagtigil ninyo na kung kaya utusan ninyo ang isa sa inyo na daladala niya ang inyong salapi na gawa sa pilak tungo sa siyudad at upang tumingin kung saan sa siyudad mayroong mabuti at masarap na pagkain at magdadala siya sa inyo ng makakain mula rito. Subalit, kinakailangan maging maingat siya sa kanyang pagbili dahil baka matuklasan tayo ng nagbibenta ng magiging lantad na malalaman ang hinggil sa atin. At huwag na huwag niyang sasabihin kahit kaninong tao ang patungkol sa atin. Dahil katiyakan kapag nalaman kayo ng ating sambayanan ay parurusahan kayo sa pamamagitan ng pagbabato at papatayin kayo o di kaya ay ibabalik kayo sa kanilang relihiyon na sumasamba sa mga ribulto at mapapabilang kayo sa mga hindi naniwala at kailanman ay hindi na ninyo makakamtan ang inyong hangarin na makapasok ng hardin kapag yaong ginawa sa inyo. At kung paano namin sila pinatulog ng maraming taon at sinanhi namin pagkatapos roon na sila ay magising na sa ganito namin ipinaalam sa mga tao ang pangyayari pagkatapos matuklasan ng tagapagbenta ng pagkain ang uri ng salapi na gawa sa pilak. Nang sa gayon ay malaman ng mga tao na ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkabuhay na mag-uli ay katotohanan. Na ito ay tiyak na darating at walang pag-aalinlangan na noon ay pinagtatalunan ng mga yaong nakakita sa mga nasa kuweba ang hinggil dito na mayroon sa kanila ang naniwala at mayroon din naman ang hindi. At sinanhi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakakita nila sa pangyayari sa mga nasa loob ng kuweba o sa yungib na naging katibayan ng mga naniwala laban sa mga di naniniwala. At pagkatapos matuklasan ang hinggil sa kanila ay namatay sila at sinabi ng isang grupo na nakakita sa kanila, magtayo kayo sa bungad ng kuweba ng isang gusali bilang pantakip sa kanila at pagkatapos ay pabayaan na ninyo na sila dahil ang kanilang Panginoon o Rab na tagapaglikha ang ganap na nakakaalam hinggil sa kanilang kalagayan. At sinabi naman noon noong mga pinakikinggan ang kanilang mga salita mula sa kanila, gagawa tayo sa lugar na kinaroroonan nila ng masjid bilang sambayanan. Gayong walang pag-aalinlangan na ipinagbawal ng sugo ng Allah na gawing masjid ang libingan ng mga propeta at ng mga mabubuting tao at isinumpa niya ang sino mang gumawa nito ay kanyang pinakahuling habilin sa kanyang sambayanan na katulad ng kanyang pagbabawal na magtayo ng gusali o musoleo sa mga libingan kailanman at ipinagbawal niya ang paglalagay ng lapida at ang pagsulat sa mga ito dahil ito ay kabilang sa mga pagmamalabis na gawain na maaring maging sanhi ng pagsamba sa sino mang nasa libingan. Sinasabi ng ilan sa mga nag-uusap-usap hinggil sa kanila mula sa mga ahlul kitab,
mga Hudyo at mga Kristiyano. Sila ay 3 at ang pang-4 ay ang kanilang aso. Sabi naman ng iba, sila ay 5 at ang pang-6 ay ang kanilang aso. At ang sinasabi ng 2 grupo ay pawang haka-haka na walang katibayan. At sinasabi naman ng pang-3 grupo, sila ay 7 at pang-8 ang kanilang aso. Sabihin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aking Rab na tagapaglikha ang ganap na nakakaalam hinggil sa kanilang bilang at walang sinuman ang nakakaalam hinggil sa kanilang bilang kundi kakaunti lamang mula sa nilikha ng Allah. Na kung kaya, huwag kang makipagtalo sa mga ahlul kitab o sa mga people of the book hinggil sa kanilang bilang maliban na lamang sa matibay at malinaw na katibayan na aming inahayag sa iyo, na katulad ng pagpapaliwanag mo sa kanila hinggil sa kung ano ang sinabi sa iyo sa kapahayagan, at huwag kang sumangguni sa kanila at huwag mo silang tanungin hinggil sa kung ilan ang kanilang bilang at ang kanilang naging kalagayan, dahil walang pag-aalinlangan na sila ay walang kaalaman hinggil doon. At huwag mong sasabihin kailanman na nais mong gawin ang anumang bagay na ako ay tiyak na gagawin ko ang bagay na ito bukas, maliban na lamang kung isaalang-alang mo na ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na iyong sasabihin ay Insha'Allah. Insha'Allah, maliban kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alalahanin mo rin ang iyong Rab sa oras na ikaw ay nakalimot sa pagsasabi ng Insha'Allah kung ninais ng Allah. At sa tuwing ikaw ay makakalimot, ay alalahanin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil katiyakan ang pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay inaalis nito ang pagiging malilimutin, at sabihin mo, nawa ay gabayan ako ng aking Rab na pinakamalapit na daan patungo sa kanyang patnubay at gabay kaysa rito. At nanatili ang mga kabataan na yaon na natutulog doon sa kuweba ng 300 taon at siyam. At nanatili ang mga kabataan na yaon na natutulog doon sa kuweba ng 300 taon at siyam. At kapag tinanong ka, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinggil sa tagal ng kanilang pananatili sa kuweba, na wala kang kaalaman hinggil doon, maliban na kung ano lamang ang nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag kang magbigay ng kahit na anumang kasagutan, bagkus ay sabihin mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ganap na nakakaalam kung gaano sila katagal na nanatili roon sa yungib, dahil siya ang nakakaalam ng lihim sa mga kalangitan at kalupaan. Anong linaw ang tindi ng kaganapan ng kanyang paningin at pandinig, na batid niya ang ganap ang lahat ng bagay, at walang sino man sa kanyang nilikha na higit na nangangasiwa sa kanilang kalagayan tungo sa kanya, at itinalaga niya na walang sino man ang kanyang magiging kaparte sa kanyang pagpapanukala at pagpapasya at pagsasaayos ng batas, luwalhati sa kanya na kataas-taasan. At bigkasin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang anumang ipinahayag sa iyo na dakilang Quran na aklat ng iyong Rab na tagapaglikha, dahil katiyakan walang sino man ang makapagbabago ng kanyang mga salita sa pagiging makatotohanan at makatarungan nito, at kailanman ay hindi makatatagpo bukod sa iyong Rab na tagapaglikha na kukublihan ng iyong sarili.
At magtiis ka, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At magtiis ka kasama ang iyong mga tagasunod na mga nananampalataya, mananampalatayang mahihirap na ang sinasamba lamang nila ang bukod tangi ay ang kanilang Rab na tagapaglikha. At nananalangin sila sa umaga't hapon na hinahangad nila na makita ang kanyang mukha sa kabilang buhay at makisama ka sa kanila at huwag mo silang maliitin na ipagpapalit mo sila sa iba na mga walang pananampalataya upang makamtan mo ang pansamantalang kaligayahan ng kanilang hinang ng makamundong buhay. At huwag mong sundin ang sino mang sinanhi namin na makalimot sa amin ang kanyang puso na mas pinili niya ang kanyang pagnanasa kaysa sa pagsunod niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha at ang kanyang katayuan sa lahat ng kanyang gawain ay pagkaligaw at pagkapahamak. At sabihin mo sa kanila na mga nakalimot, anuman ang daladala ko sa inyo ay katotohanan na nagbula sa inyong Rab na tagapaglikha, na kung kaya ang sino mang magnais sa inyo na maniwala at sumunod dito ay hayaan siyang gawin ito sapagkat ito ang makabubuti para sa kanya, at sino man ang magnais na tumanggi ay hayaan siyang tanggihan ito dahil wala siyang dinaya kundi ang kanyang sarili lamang. Katiyakan, inihanda namin para sa mga di naniwala ang apoy. Ang apoy na ang mga haligi nito nagawa rin sa apoy. Ang napakalibot at ang nakapalibot sa kanila. Ulitin po natin, katiyakan, inihanda namin para sa mga di naniwala ang apoy na ang mga haligi nito nagawa rin sa apoy ang nakapalibot sa kanila. At kapag sila naman na mga walang pananampalataya ay nasa impyerno na, ay humingi ng saklolo, nahihingi ng tubig dahil sa tindi ng kanilang pagkauhaw ay pagkakaloban sila ng tubig na parang mantika na kumukulo nito sa tindi ng init at malalapnos ang kanilang mga mukha. Anong napakasamang inumin na hindi man lamang napawi ang kanilang uhaw, sa halip ito ay naragdagan pa, at napakasamang impyerno na kanilang tinutuluyan na roon sila ay mananatili magpakailanman. At dito sa talatang ito ay bilang paghamon at matinding babala sa sino mang tumanggi sa katotohanan at di naniwala sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi ito sinunod. Katiyakan, yaong naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo at gumawa ng mga mabubuting gawa, ang para sa kanila ay dakilang gantimpala at kailanman ay hindi namin pahihintulutang mabaliwala ang kanilang gantimpala at hindi namin binabawasan mula sa anuman sa karapat-dapat ang kabutihan na kanilang nagawa. Sila na mga naniwala, ang para sa kanila ay mga hardin na roon sila ay mananatili magpakailanman at umaagos ang mga ilog sa ilalim ng kanilang mga silid at ang mga tahanan na sila ay sinusuotan ng mga palamuti na mga ginto at dinadamitan sila ng mga damit na kulay berde na ginawa mula sa mga maninipis at makakapal na mga sutla o silk, at sila ay nakasandal sa kanilang mga matataas na trono na ang kanilang mga
inuupuan ay magagandang alfombra. Anong ganda ang gantimpala na para sa kanila at anong ganda ng hardin na kanilang tinutuluyan bilang pahingahan at magbigay ka, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga di naniwala mula sa iyong sambayanan ng halimbawa ng dalawang lalaki mula sa mga naunang tao. Ang isa sa kanila ay mananampalataya at ang isa naman ay walang pananampalataya. Katiyakan na pinagkalooban namin ang mga walang pananampalataya ng dalawang hardin na mga ubusan na napapalibot ito ng maraming punong palmera ng datilis. At nagpasibol kami sa pagitan ng dalawang hardin na ito ng mga iba't ibang pananim na kapaki-pakinabang. At katotohanan, nagkaroon ang bawat isa sa mga hardin ng sapat na mga bunga at kailanman ay hindi nakulangan sa pamumunga nito, at hinanhi namin na magkaroon ng ilog na umaagos sa pagitan nito upang maging madali ang pagpapatubig nito. At maliban sa mga hardin na ito ay mayroon pa siyang ibang pagmamayari na mga prutasan at kayamanan. At kanyang sinabi sa kanyang kasama na mananampalataya habang sila ay nag-uusap at nagkukwentuhan, na kwento na punong-puno ng pagmamayabang ang walang pananampalataya. Sabi niya, higit na marami akong kayamanan kaysa sa iyo, na nakahihigit ako sa lakas at sarami ng tauhan. At siya ay pumasok sa kanyang hardin na nasa kalagayan ng pandaraya ng kanyang sarili dahil sa hindi siya naniwala sa muling pagkabuhay at may pag-aalinlangan siya sa pagkagunaw ng daigdig. Na siya ay labis na natutuwa sa mga bunga ng kanyang mga hardin at kanyang sinabi, hindi ako naniniwala na ang hardin na ito ay maglalaho at masisira magpakailanman, at hindi ako naniniwala na ang pagkagunaw ng daigdig ay magaganap, at kung katotohanan nga na ito ay magaganap batay sa iyong pag-aangkin, ikaw ay tinatawag na mananampalataya at ako ay babalik sa aking Rab na tagapaglikha, ay katiyakang matatagpuan ko sa kanya ang higit pa kaysa sa hardin na ito. Naroon ako ay patungo at babalik dahil sa aking karangalan at antas doon sa aking Rab na tagapaglikha. Sinabi ng kanyang kasama na mananampalataya habang siya ay nakikipag-usap sa kanya bilang pagpapayo, paano mo po hindi pinaniniwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa iyo mula sa alabok, pagkatapos ay mula sa nutfa nagsamang sinilya ng iyong mga magulang, pagkatapos ay hinugis ka niya naganap sa kaayusan at angkop na pagkalikha sa iyo. At dito sa pag-uusap na ito ang katibayan na ang sinuman na kanyang nilikha sa unang pagkakataon ay kaya niya ring itong ibalik na tulad ng dati. Subalit, hindi ko ito sinasabi dahil sa mga pinagsasabi mo na pagpapatunay ng iyong di paniniwala. Bagkus, sa aking sarili ay naniniwala ako. Ang nagbibigay ng biyaya at kagandahang loob ay ang Allah subhanahu wa ta'ala na aking Rab na tagapaglikha. Bukod tangi na kung kaya hindi ako naglalagay ng katambal sa pagsamba ko sa Kanya. At hindi ba karapat-dapat na sa pagpasok mo sa iyong hardin na labis mong kinalulugdan ay purihin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at sabihin mo ito ay ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala
sa akin na wala akong lakas na ito ay makamtan dahil sa kagustuhan ng Allah. Kung makikita mo ako na kakaunti ang yaman at ang mga anak kaysa sa iyo, ay baka sakali ang aking Rab ay pagkalooban ako ng higit pa kaysa sa iyong hardin at bawiin niya sa iyo ang biyaya dahil sa iyong di paniniwala sa Kanya at magpadala siya sa iyo sa iyong hardin ng parusa mula sa kalangitan hanggang sa ito ay magiging putikan na kalupaan na madulas at hindi na tutubuan ng anumang pananim o di kaya ay matutuyot na hindi magkakaroon ng kakayahan na magpalabas ng anumang tubig. At nagkatotoo ang sinabi ng mananampalataya at nangyari ang pagkasira sa hardin at nasira ang lahat ng naroroon at ipinalo niya ang mga palad ng kanyang mga kamay sa isa't isa bilang pagdadalamhati at pagsisisi dahil sa kanyang nagasta na wala nang natira dahil sa labis na pagkaubos nito. Habang kanyang sinasabi, sana ay nalaman ko ang hinggil sa mga biyaya ng Allah at kanyang kapangyarihan at nang sa gayon ay hindi ako nakasamba ng iba bukod sa kanya. At ang pagsisisi ito ay naganap sa panahon na ang pagsisisi ay walang anumang kapakinabangan. At walang sinuman mula sa kanyang grupo na kanyang pinagyabangan ang nakapigil sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala na nangyari sa kanya, at kahit na siya mismo ay hindi niya ito napigilan at maging ang kanyang lakas. Sa ganitong katulad na matinding pangyayari, ang pangangalaga at pagtulong lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sinumang nasa katotohanan na ito ang pinakamabuting gantimpala at pinakamabuting hantungan sa sinumang kanyang pinangalagaan mula sa kanyang mga alipin na mga mananampalataya. At magbigay ka o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao ng halimbawa, lalong-lalo na sa mga nagmamataas sa kanila hinggil sa katangian ng daigdig na nalinlang sila sa kinang neto at sa labis at sa bilis ng paglalaho neto na ito ay katulad ng tubig na ibinababa ng Allah mula sa kalangitan na sumisibol sa pamamagitan neto ang mga pananim sa kanyang kapahintulutan at nagiging luntian, subalit di naglalaon, ang mga pananim na ito ay natutuyot at nadudurog ng pira-piraso na tinatangay ng hangin sa kanya. Kung saan neto siya tangayin. Halimbawa, ulitin po natin, subalit naglalaon ang mga pananim na ito ay natutuyot at nadudurog ng pira-piraso na tinatangay ng hangin sa kanya kung saan neto naistangayin. At ang Allah ang ganap na makapangyarihan sa lahat ng bagay at ang kanyang kapangyarihan ay napakadakila at higit sa anumang bagay. Ang mga kayamanan at ang mga anak ay palamuti at kapangyarihan dito sa buhay sa daigdig na may katapusan. Subalit ang mga mabubuting gawa, lalong-lalo na ang pagluluwalhati, pagpupuri, pagdadakila
at pagsasaksi sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamabuting gantimpala mula sa iyong Rab na tagapaglikha kaysa kayamanan at mga anak na mga kalalakihan at ang mga mabubuting gawa na ito ay higit na hinahangad ng tao na mga mananampalataya na ang gantimpala nito sa kanyang Rab na tagapaglikha upang makamtan niya sa kabilang buhay ang anuman na kanyang inaasam sa daigdig. At ipaalala mo sa kanila ang araw na sinasanhi namin na maglalaho ang mga bundok sa mga kinaroroonan nito at makikita mo ang kalupaan na patag na walang anuman nilikha ang nasa ibabaw nito at pagsamasamahin namin ang lahat ng mga nauna hanggang sa lahat ng mga huling namuhay dito sa daigdig sa lugar na kung saan doon nagaganap ang paghukom at gaganapin ang ganung pangyayari at wala kaming makakalimutan na kahit na sino man. At sila ay haharap sa kanilang Rab na tagapaglikha na nakahanay na walang sino man ang hindi maihaharap at katiyakan na bubuhayin namin kayong mag-uli at darating kayo sa amin ng nag-iisa na wala kayong yaman, walang anak na katulad na pagkalikha namin sa inyo. Sa halip ay iniisip ninyo na hindi kami makapagtatakda ng isang panahon para sa inyo na kung saan doon ay bubuhayin kayo na mag-uli na roon ay pagbabayarin kayo sa anumang inyong nagawa. At ilalagay ang talaan ng gawain ng bawat isa sa kanyang kanang kamay o sa kaliwa at makikita mo ang mga makasalanan na mangangamba sa anuman na nilalaman nito dahil sa kanilang mga nagawa, pagkakasala at kanilang sasabihin habang ito ay makikita nila. Kapighatian para sa amin. Anong uri ng talaan ito na walang anumang kinaligtaan na kahit na maliit mula sa aming mga nagawa. Gayon din ang mga malalaki, kundi naitalang lahat, nakasulat lahat, at matatagpuan nila ang lahat ng bagay na nagawa nila rito sa daigdig ay ihaharap sa kanila roon at walang sino man ang dadayain ng inyong Rab na tagapaglikha ng katiting na katiting at hindi mababawasan ang gantimpala ng sino man sumunod at hindi madaragdagan ang parusa ng sino mang lumabag. At ipaalala mo, noong inutusan namin ang mga anghel na magpatira pa kay Adan bilang paggalang at parangal at hindi pagsamba at inutusan din namin si Iblis o si Shaitan na katulad ng pagkakautos namin sa kanila at nagpatira pa ang lahat ng mga anghel. Subalit si Iblis o si Satanas na kabilang sa mga jin o engkanto ay hindi sumunod sa kanyang Rab na tagapaglikha at hindi nagpatira pa bilang pagmamataas at paninibugho. Kung gayon, ituturing ba ninyo siya o kayo mga tao ang kanyang lahi bilang inyong tagapangalaga at kaagapay na susundin sila at hindi kayo susunod sa akin samantalang sila ang pinakamatindi ninyong kalaban. Napakasama ng pagsunod ng mga makasalanan kay Shaitan na sa halip sa Allah na pinakamahabagin lamang sila dapat susunod. At hindi ko pinasaksi kay Iblis o kay Satanas at sa kanyang lahi na siyang sinunod ninyo ang paglikha sa mga kalangitan at kalupaan upang matulungan nila ako sa paglikha nito. Hindi ko rin pinasaksi ang iba sa kanila
sa paglikha ng iba, kundi ako lamang mismo ang bukod tangi na lumikha sa lahat ng mga ito na walang katulong at walang kaagapay, at kailanman ay hindi ko itinuring ang mga ang mga tinatawag na tagapagligaw ng mga syaitan at iba pa sa kanila mga bilang nakaagapay. Kung gayon, bakit ninyo itinutuon sa kanila ang anumang bagay sa aking karapatan at inuturing ninyo sila bilang inyong sinasandalang bukod sa akin, samantalang ako ang naglikha sa lahat ng bagay? At ipaalala mo sa kanila ang pagdating ng araw ng muling pagkabuhay na sasabihin ng Allah sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Kanya, tawagin ninyo ang mga itinambal ninyo sa pagsamba sa akin na mga inaangkin ninyo bilang aking mga katambal sa pagsamba, upang tulungan kayo ngayon mula sa anumang gagawin ko sa inyo. At sila ay hihingi ng saklolo sa kanila, subalit sila ay hindi tutugunan, at ginawa namin sa pagitan ng mga sumamba ng iba at ng kanilang mga sinamba ang impyerno bilang lugar ng pagkawasak, na kung saan doon sila ay wawasaking lahat. At makikita ng mga masasama ang impyerno, na kung kaya natitiyak na nila na walang pag-aalinlangan sila ay ilulublob doon, at kailanman ay hindi sila makakatagpo ng anumang kaparaanan upang sila ay makatakas mula roon patungo sa iba. At katiyakan, ipinaliwanag namin sa iba't ibang pamamaraan ang mga halimbawa at mga parabola rito sa Quran na ito para sa mga tao upang maging aral sa kanila at maniwala sila, subalit ang mga tao ang siyang pinakamaraming pagtalo-talo at pag-aaway-away mula sa mga nilikha ng Allah. At walang humahadlang sa mga tao upang maniwala nang dumating sa kanila ang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakayanawa ang kapayapaan, na dala niya ang Quran, at upang humingi ng kapatawaran mula sa kanilang tagapaglikha, kundi paghamon sa sugo ng Allah sa pamamagitan ng kahilingan na mangyari sa kanila ang katulad ng nangyari na pagpuksa ng Allah sa mga nauna sa kanila, o di kaya ay dumating sa kanila ang parusa ng Allah ng harap-harapan. At hindi kami nagpadala ng mga sugo sa mga tao, kundi bilang tagapagdala ng magandang balita hinggil sa Al-Jannah, sa hardin, para sa sino mang naniwala at gumawa ng kabutihan, at babala hinggil sa impyerno para sa sino mang lalabag at hindi maniniwala. Subalit, kahit napakalinaw na ng katotohanan, ay pakikipagtalo pa rin ang gagawin ng mga hindi naniniwala sa mga sugo na ipinadala sa kanila sa pamamagitan ng mga maling katwiran bilang pagmamatigas, upang burahin o alisin nila sa pamamagitan ng kanilang katwiran ang katotohanan na dala-dala sa kanila ng sugo, at itinuring nila ang aking aklat, ang banal na aklat, ang Quran, at mga palatandaan at ang mga anumang ibinabala sa kanila na parusa bilang biro at pangungutya. At wala nang hihigit pa sa tindi ng pagiging masama kaysa sa isa na kapag binigyan ng payo hinggil sa mga talata at mga malinaw na katibayan ng kanyang tagapaglikha, ay nagagawa pa rin niyang tanggihan at ipagpalit ito sa kanyang mga kamalian. At nakalimutan na niya ang anumang
pinauna sa kanya ng dalawang kamay na mga masama niyang gawain na hindi niya itinitigil. Katotohanan, isinara namin ang kanilang mga puso na kung kaya hindi nila maintindihan ang banal na Quran at hindi na rin maaabot ng kanilang kaisipan ang anumang nilalaman nito na kabutihan, at naglagay kami sa kanilang mga tainga ng tabing na kung kaya hindi na nila ito maririnig at hindi nila ito mapapakinabangan, at kahit na hikayatin mo pa sila tungo sa tamang paniniwala ay hindi na sila makikinig sa iyo, at kailanman ay hindi na sila magagabayan pa tungo rito. Katotohanan, isinara namin ang kanilang mga puso na kung kaya hindi nila maintindihan ang banal na Quran, na hindi nila rin maaabot sa kanilang kaisipan ang anumang nilalaman nito sa kabutihan, at naglagay kami sa kanilang mga tainga ng tabing na kung kaya hindi na nila ito maririnig at hindi nila ito mapapakinabangan, at kahit na hikayatin mo pa sila tungo sa tamang paniniwala ay hindi sila makikinig sa iyo, at kailanman ay hindi sila magagabayan pa tungo rito. At ang yaong tagapaglikha ang ganap na mapagpatawad sa mga nagkakasala sa kanyang mga alipin kapag sila ay nagsisisi, na nagmamay-ari ng habag na pinakamahabagin sa kanila, at kung parurusahan lamang niya ang mga yaong tinalikuran ang kanyang mga palatandaan dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan, ay kaagad niya silang parurusahan. Subalit ang Allah ay napakamaunawain na hindi siya kaagad-agad nagpaparusa. Sa halip ay mayroong panahong itinakda para sa kanila kung saan doon sila ay pagbabayarin sa kanilang mga nagawa, na kailanman ay hindi na sila makakatakas pa. At yaong mga lungsod na malalapit sa iyo, na katulad ng lungsod ng sambayanan ni Propeta Hud, ni Propeta Saleh, ni Propeta Lut, at ni Propeta Shuaib, ay pinuksa namin sila bilang parusa noong naging sukdulan ang pagiging masama ng mga di naniniwala mula sa kanila. Ito po ang unang parte ng banal na Quran sa tinatawag na mga hiwaga sa yungib. At ipagpapatuloy po natin, insyaAllah, kung gagabayan tayo ng Allah at tayo'y tinatawag na kanyang pahihintulutan, insyaAllah. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa mga hiwaga sa yungib.